Ito po ang magiging topic natin for today. AFP, may ghost projects kaya ba? Kaya ba medyo tikom ang bibig? Ayaw manindigan? Tingnan natin. Ang balitang yan. Lisa, inamin na malapit sa kontraktor na talamak sa ghost projects. Siyempre, First Lady yan eh. Naman. Pangatlo, DPWH, sinunog di umano ni Marcos. Pang-apat, ICI, ila-live na. Nako, yan po ang magandang talakayan. Matagal nating nire-request yan. Ngunit, subalit, datapwat, pag-uusapan natin. Meron akong nakikitang katarantaduhang mangyayari dyan. Panglima, flood control at classroom projects ni Marcos. Ayan. Yan po ang ating magiging topic for today. Hindi na po natin pagtatagalin pero ako po yung nagre-request sana po pagpasok nyo pa lang i-like po ninyo ang vlog na ito. Napaka-importante sa akin yan. And doon sa mga hindi pa po subscriber, muli po nagpapaalala tayo, subscribe po kayo dito sa channel na Coach Oli News PH. Diretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, simulan natin. Buena mano. Pag-usapan natin si Lisa Marcos at ang mga kontraktor ng ghost projects. Matindi to. A private citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday, asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Lisa Marcos and Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Ayan, yung contractor, okay, may nag-file na imbestigahan yung connection nitong si Maynard kay Lisa Marcos. Unang-una po ay Ang una, nakakalungkot po. Unang-una po, nakalulungkot ang presidente at dahil siya ay nagtatrabaho. Yan naman to si ano. ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Naku, para lang pinabili ng suka. Talagang ano medyo iba na level ni Claire ngayon alta sa syudad na. Alta na kung makapagsalita si Claire. Para lang pinabili ng suka yan. He's nobody. Yan. Yung nagrereklamo ngayon sa administrasyon, yung nagrereklamo ngayon, ang tingin ni Claire, parang pinabili ng suka. Ayan. Talaga naman parang kumikita na Talagang mayaman ka na. Ano na kaya sasakyan nitong si Claire? Talagang tingin na sa mga ibang nating mababang kababayan ay parang pinabili lang ng suka. Pagpasensyahan nyo na kami. Hindi naman kami lahat ay kasing yaman mo. Lalong-lalo na yung mga naiupo ni Bongbong Marcos at malalakas kay Bongbong Marcos. Wala po kaming diyang kita. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, ito simple lang. Meron kayong pagka binibintang kayo sa mga iba na malapit na kontraktor na may anomalya, halimbawa sa senador, 'di ba? Ganon din naman kay Lisa. Siguro dapat maging bukas po kayo magpaimbestiga. Dahil sabi mo nga ang pinag-uusapan dito ay ang mandato ng ICI. At ang mandato ng ICI, ano ang unang letra? I.
Independent. Ibig sabihin nun, hiwalay yun sa kapangyarihan ng presidente. So dapat, bukas ka rin maimbestigahan. Di ba? Bakit sasabihin nyo ganito, ganyan? Hindi, dapat ang hamon mo, hindi yung nangiinsulto kayo ng maliliit sa mga pobre, di dapat sana ay natutuwa kayo dahil tumutulak po ang investigasyon. Pinagmamalaki nyo ang ICI. Oo, imbestigahan nyo to. Dapat nga kayo mismo nagpipresentay. Imbestigahan ninyo ang Ilocos Norte. Sabi ni Chavit, marami raw dyan ang diskaya. Dapat nagkukusang loob na nga kayo eh. Di ba? Para maipagmalaki nyo yung ICI na tinayo ninyo, ay talagang sadyang walang sinisino. Dapat ganoon ang reaction, Claire. Hindi laging defensive. Kasi nagmumukha kang guilty. Nagmumukhang guilty si Lisa sa mga ganyang pananalita mo. Siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? Siyempre, tatanggi nyo. Di ba? I mean, naiintindihan namin kayo. Kunwari, halimbawa lang, involved ako sa isang contractor. Siyempre, itatanggi nyo. Natural yan. Naunawaan ka namin. Di ba? Pero ano ang normal na gawain ng hindi guilty? O di, imbestigahan nyo kami. Simple, imbestigahan mo ako. Gusto mo, imbestigahan mo ako, Claire, kung may ghost project ako eh. Di parang ganoon, di ba? Oh, kunwari, hindi ako guilting addict. Sasabihin mo ako, hindi, ayoko magpa-drug test. Ayaw ko sa drug test. Hindi ganoon. Gusto mo, imbestigahan mo ako. Gusto mo, sabay tayo magpa-drug test. Wala nang problema. Di ba? Ganun dapat. Di ba? Hindi ako mukhang defensive. Pero pag, anong drug test? Baka nagpe-fentanyl ka. Oo. Di ba? Ganyan ang ginagawa ngayon ni Lisa. Hindi natin alam kung inutusan niya si Claire ganitong sabihin or nagsasarili to si Claire. Ikaw ba, Claire, nagsasarili ka? Nagsasarili ka ng sinasabi mo. Di ba? Kasi kung nagsasarili ka, nilalagay mo sa alanganin ang First Lady. So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment, pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Yusek, were you able to talk to either the President or the First Lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaction nila dito? Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito Ayan, kita mo ang tanong. Nakausap mo na ba ang Presidente at First Lady? Tandaan nyo nakausap mo na ba? Sumagot si Claire, hindi niya to bibigyan ng pansin, sabi ni First Lady. So ibig sabihin, nagkausap sila ni First Lady. Importante yan. Bakit importante? Mamaya sabihin ko sa inyo. po ay hearsay evidence. Alam po natin, ang First Lady ay abogado rin po. Sorry, last na lang po. Yan. How- Ito. Dito yung mga sorry, last question. Dapat ganito magtanong ang media. Yung follow-up. Kasi nandoon sa follow-up, yung pinaka katas, kumbaga. Nandun yung linamnam. Tingnan nyo yung tanong. How do you define the relationship between the First Lady and Maynard Ngu? Yon. Ano ang relasyon nung Reynard ba yon, yung contractor na yon, kay First Lady? Ano dapat sagot? Kung kayo, alimbawa, kayo ay First Lady. Imagine niyo na lang. Kunwari, tas kaibigan nyo yung hindi nyo kaibigan yung contractor. Anong reaction nyo? Tapos tinanong ka ng ganyan. Anong sagot? Sige nga, lagay nyo sa comment section.
Ano isasagot ninyo? Hindi kayo close, hindi nyo kakilala, wala kayong pinagsamahan, wala kayong proyekto, ganyan. Oh, di ba? Oh, ano ang sagot ng First Lady? Wala po siyang binanggit sa atin patungkol po dyan. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Yan. Yun na eh. Yun na yun. Ah, di ba? Tinatanong, ano ang relasyon? Wala. Wala siyang binanggit. Kita mo? Isipin mo, pinagbibintangan kayong dalawa, may connection kayo dahil may anomalyang proyekto, di umano, ha? Di umano. Tapos hindi nyo pinag-usapan? Di nga. O, sige na nga, pagbigyan kita, hindi nyo talaga pinag-usapan. Hindi ba katakataka yun? Hindi kayo nagtataka? O, kunwari ako, First Lady. First gentleman na lang. Sabihin sa akin, hindi ko kakilala. Sabi, hindi ko kilala yan. Hindi nga kami nagkita niyan once eh. Hindi kami nagkausap niyan. Wala kaming pinagsamahang proyekto. Hindi kami nagkakadil, hindi kami nagkakatext. Wala lahat. Wala kaming group chat, etc. Sino ba yan? Bakit inuugnay sa akin? Di ba? Kaya mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga. Imbestigahan nyo pa yung Ilocos Norte. Wala kaming connection dyan. Yan ang una kong sasabihin dun sa spokesperson ko. Yan ang una sasabihin ko sa abogado ko. Wala kaming connection dyan. Pero, kung kami ay malapit ng kontraktor, anong sasabihin ko sa spokesperson ko? Hindi ko alam. Basta, layo mo yung topic. Hindi natin na pag-usapan. Ano sasabihin ko sa abogado ko? Tingnan mo nga kung gaano kalalim ang alam niya. Tingnan mo nga kung may nakahanap ng ebidensya. Tingnan mo nga kung mauugnay. Paano natin lulusutan to? Anong gagawin natin? Di ba ganon? Kayo umusga. Naaayon ba ang reaksyon ng First Lady? Medyo nakakapagtaka lang. Di ba? Sa mga abogado rito, alam nyo yung style na ginawa ni Claire. Anong tawag dyan? Next po, tingnan natin ito. Kanina po, napag-usapan natin ang nakakapagtakang reaksyon ng First Lady through Claire Castro. Eto rin, nakakapagtaka rin to. Tingnan po natin. Lord Cheryl, dalawa nga ang naitalangang nasugatan. Minor injuries nga lamang yan. Pero halos 2 oras din ngang nasunog ang Bureau of Research and Services. Dito nga yan sa DPWH, dito sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Iniimbestigahan na kung ito nga ba ay sinadya dahil nangyari ito sa kalagitnaan ng investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Anak kayo ng mga kontraktor. Di ba? Another coincidence in your administration, Bongbong Marcos, sa kalagitnaan ng anomalya ng investigasyon ng katarantaduhan dyan sa DPWH, biglang masusunog. Nagkataon lang? Bongbong Marcos, ang tagal ko nang nabuhay sa bundong ito, ilang taon na ako. Etong termino mo, napakadaming coincidence. Laging, yung isa wala namang problema. Biglang nagsalita patungkol sa administrasyon, biglang yung asawa, biglang nabalita. O kaya, biglang sinilip. Isang senador, di ba? O kaya, biglang may lumutang, nireklamo yung isang senador na nagsalita. Yung bang laging, ay nako Bongbong Marcos, tanga na lang talaga maniniwala sa iyo. Makapal at maitim na usok ang lumalabas sa mga bintana ng DPWH Bureau of Research and Standards sa Quezon City. Ako bago tayo bago tayo magpatuloy. Gusto kong marinig muna ang mga opinion ninyo. Sino sa tingin ninyo ang sumunog ng DPWH? Ngayon, kung sa tingin ninyo aksidente to, sabihin mo lang, aksidente. It's just another coincidence. Ayan. Pero kung sa tingin mo, sinunog ito, sino?
ang sumunog nito? Sino yung makikinabang? Laging ganun eh. Di ba? Sino yung may motibo? Dahil yung may motibo, siya ang makikinabang. Di ba? Sa ibang video, makikitang nabalot na makapal na usok ang paligid ng gusali. Halimbawa, nagsasalita na ang Diskaya, tinutumbok na si Tambi tsaka si Saldi. Bigla-bigla na lang, pinalitan yung Blue Ribbon Chairman. Ang ganda ng investigasyon ni Marcoleta. Yung pagpalit ni Lacson, sinong nakinabang? Tanong ko sa inyo. Nung naging Senate President si Tito Soto na ang ganda-ganda ng patakbo ni Chis Escudero, sino ang nakinabang nung lintik na pagpalit ng Senate President na yan na naging noontime show yung investigasyon sa Senate? Ganun lang. Titingnan mo lang eh. Sino may pakinabang? Nagsimula ang sunog pasado 12:00 ng tanghali. Umakyat pa ito sa third alarm, kaya 12 ng fire truck ang kinailangang rumesponde. Ideneklara itong fire out mag-aalas 2 ng hapon. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumabog ang isang computer sa loob ng Materials Testing Division ng opisina. Nako! So, yan talaga yung computer pa talaga sumabog, no? Ang dami namang sasabog. Di ba? Pwedeng sumabog yung bunganga ng mga district engineers. O, sumabog yung kitchen. Kung ano-ano. Nasunog yung paligid, yung mga damo. Kung ano man dyan, kung may puno. Ang sumabog pa talaga yung computer. Hindi kaya sa sobrang lang laki ng kurakot yung mga animal. Hindi na mabasa ng computer yung dami ng zero. Baka lagpas trillion, zillion na yan eh. Ano ba kasunod nun? Di ba? Hindi pa ako nakakita ng billion eh. But anyway, di ba? Baka nag-overheat na yung computer ninyo kasi sobrang dami na zero o kaya sobrang tinatrabaho nyo na. Paano ba lulusutan tong animal na bakit tayo napasok-pasok sa ganito? Timpayaman na tayo, bigla pa tayong nadali. Oh. Ombudsman, imbestigahan mo to. Ang BRS ang nangunguna sa pananaliksik, pag-aaral at pilot testing ng infrastructure projects ng gobyerno. Nako yung papala, nag-aaral ng patungkol sa infrastructure ng flood control projects, yung pa nasunog. Again, another coincidence, Bongbong Marcos naman. Sa kabila ng sunog, wala naman daw naapektuhang dokumento na may kinalaman sa investigasyon ng flood control projects. Nakos talaga lang ha, talaga walang naapektuhan ha. O sige, titingnan natin kasi pag gumulong ang investigasyon at sasabihin, andun po yung ebidensya, kaya lang natupok ng apoy, natupok ng sunog. Yun na po guilty. Tandaan nyo, yung magsasabi nung ganun, ikulong nyo na agad. Siya ang nagsunog niyan. At guilty rin siya. Ganun lang kalalabasan yan. Sinong unang gumamit ng ebidensya at itinuro ang sunog? Ganun yun. Tandaan nyo yan, parang ano yan eh. Sinong una? Halimbawa, meron kang anomalya patungkol sa ghost projects at una mong tinuro ay Duterte, ayan, guilty na yan. Hindi niya na kayang palusutan eh. Ililipat na lang niya yung issue. Ganon. Sasabihin ng abogado sa korte yan, irrelevant. Yan ang ginagawa ng gobyerno, puro irrelevant. Ang mga nasira pong dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research. Yun, doon nagkakadayan, di ba? Oo, yung validation, yung materials. Wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-conduct ng research. Basta ako, ganito yan, duda ako dyan. Abangan na lang natin kung sino ang gagamit ng investigasyon pag hininga ng ebidensya tapos ituturo itong nasunog, ay delikado. Na rin mismo nagsabi na walang dokumentong may kinalaman sa flood control scandal ang nasa BRS building. Siyempre sasabihin nyo yan. Pero ayaw pakampante ni Ombudsman Boying Remulla. Pinaimbestigahan pa rin daw niya ito sa NBI at BFP para malaman kung sinadya ba ito. Madali naman malaman niya kung arson yun. Max. Paano malalaman?
Ha? Punta ka ng Davao. Papaimbestigahan mo, wag na! Ay, ano ngayon kung nasunog yung DPWH? Mag-focus ka na lang sa Parmali. Oo. O kaya, kung wala kang ma-discover sa Parmali, yung confidential funds si BP Sara, halukayin ninyo. Wag na niya. Kung ano ngayon kung masunog yung DPWH? Ano ngayon kung merong trillion, billion na nakurakot si Tambi tsaka si Saldi at tinuturo na? At ay tinuturo na ay ang kasunod ang presidente, wag nyo nang imbestigahan yun. Yung kay Lisa, wag nyo nang imbestigahan yun dahil tinuturo na rin si Lisa malapit sa mga kontraktor. Wag nyo na rin imbestigahan yun. Basta kayo, ito, fokusan nyo ng mabuti. Yung Parmali. Baka makaupo si BP Sara. Sabi nga ni Trillanes, ay sino ba yun? Si Trillanes ba yun? Maraming malilintikan sa inyo. So, focus na lang ha. Focus. Ha? I-ano tayo? Focus tayo sa script. Ha? Stick to the script para Team Payaman. No to Duterte. Yan ang ano, yan na. Palagay ko. Ako lang may theory. Palagay ko tong DPWH, pinasunog ni PRRD. Baka inutusan si Roque, tapos si Roque nag-utos dito, or sinong baka inutusan ni PRRD si Basti. Tapos pumunta dyan, sinunog yung DPWH. Ayun, yun. Connect. Oo, kasi si Basti, masyadong matapang yun eh. Siya, sa tingin ko, ang sumunog niyan, si Basti sa utos ni PRRD. At para mawala ang issue kay BP Sara. Yan. Magandang theory yan, boying. Ha? Pasukin nyo yan. Palagay ko, guilty si Basti dyan. Pero hopefully, ay natural cause yan. Pero I'm sure that there are backup documents naman pagdating dito. It's disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung records sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan mangyari. Sabi mo yan. Totoo naman. Kung asan yung investigasyon, nandun yung ano. Di ba? Kailangan mangyari. Si ICI Chairman Andres Reyes Jr. pinag-iingat naman ng ibang ahensya at opisina na nag-iimbestiga rin ng maanumalyang flood control projects. As per record now, the burning in Quezon City does not involve flood control projects. But I did had a meeting with the COA, and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the Ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office. Ayan, galing mismo sa ICI. Bantayan nyo na rin yung bahay nito si Tambi. Baka masunog din. Bantayan nyo na rin yung Congress. Baka may mga ebidensya dyan eh. Ingat-ingat lang po. Ayon nga sa BFP QC Fire District ay dalawa nga yung nagtamo ng minor injury. Isang ang fire volunteer at isang empleyado ng DPWH. At ngayon nga ay inimbestigahan ng BFP kung ano nga ba. Etong tanong ko lang sa inyo. Sino sa tingin ninyo ang sumunog? Ako kasi meron akong opinion. Opinion lang naman. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, laging kikonik natin. Sino makikinabang sa sunog? Kung merong ebidensya yan, sino? Mastermind lang yan. Mastermind. Ha? Lagay ninyo. Sa tingin ninyo, sino ang sumunog nitong DPWH? Tanungin po natin, ha? Tanungin natin. Baka kasi, kukontakin ko si Kiko Barsaga. Baka alam ni Kiko Barsaga kung sinong sumunog. Ito po, nakontak na natin si Kiko Barsaga. May breaking news. Ay, Kiko Barsaga, ito ba ay talagang Facebook channel mo? Kasi nakuha ko ito sa iyong Facebook eh. O ano sabi niya? Breaking news. Marcos administration sets fire to DPWH office to destroy flood control anomaly evidence. Nako. Matindi ang paratang na yan, Kiko Barsaga. Ha? Nako, delikado yan. No? Pero ako, sumasang-ayon ako kay Kiko. Okay? Ito yung opinion ko lang naman. At marami po ganito rin ang opinion. Basahin nyo ha.
pagka meron pong balita patungkol sa sunog, ang pinagbibintangan lang yan administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala nang iba. Lintik na yan. Pag ito namang sunog na ito, kasalanan pa ni PRRD, pambihira. Superman talaga to si PRRD. Ang tindi mo na. Ang tindi talaga ni PRRD. Di ba? Pagka naibintang pa naman yan, ay nako. Baka pati pag-aaway nyo mag-asawa ni Lisa, ibintang nyo kay PRRD, kasalanan nila dahil pinagsilosan si PRRD. Ay nako. No? Pero hindi natin masisisi ang taong bayan kung yan ang iniisip. Sabi ko nga sa inyo, sila ang may direct na makikinabang kung merong nasirang records dyan. Diba? It's too much again of a coincidence. Sino makikinabang? Dalawa lang yan. Tambi or Bongbong Marcos. Yan ang may saganang opinion natin. Wala na tayong maiisip Di ba? O sino nagpaano niyan? Sino pasunog niyan? Si Marcoleta. Si Bongo na naman. Si Chis Escudero. Baka sabihin nyo si Pastor Kibuloy. Ha? PRRD. Si Sara. May mga wala talagang issue yan sa ghost projects di ba? Anyway, ako salute dito kay Kiko Barsaga. Minsan lang ingat-ingat lang dahil baka ikaw ay pag-initan. No, pero maganda at nakikipaglaban to, nagsasalita. Ako opinion ko may tama po dito si Kiko. Next po. Ito, pag-usapan natin patungkol sa ICI. Meron silang napakaganda at importanteng announcement. Ngunit, duda ako dyan. Pag-usapan natin. Oo, Jiggy, samot-sari na ang mga panawagan ng mga opisyal at ng mga ordinaryong mamamayan na dapat daw i-livestream ang hearings ng ICI. At tayo po yan. Tayo. Ako, including me. Talagang gusto kong i-live itong ICI. Dahil, sabi nga ni BP Sara, gagawin lang nilang official yung mga kasinungalingan. Yung pagtatakip nila na sila ay kasabwat sa ghost projects, padadaanin lang sa ICI, kunwari hindi na sila involved. Kaya dapat live po yan. So ito marahil ang nag-udyok sa komisyon para magbago ng desisyon. At kaya simula sa susunod na linggo, Jiggy, mapapanood na online ang mga pagdinig. Sinabi yan mismo ng mga opisyal ng ICI sa hearing ng Senado kaugnay sa panukalang batas na bumuo ng Independent People's Commission na sisilip sa mga anomalya sa lahat ng infrastructure projects. Sa pamamagitan nito, masusubaybayan ng publiko ang takbo ng mga pagdinig at ang mga testimonya ng mga sangkot na opisyal at kontratista. Ayon kay ICI Chairperson at retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes, bagamat 39 na araw pa lang silang nagtatrabaho at limitado ang manpower, papaspasan na daw nila ang investigasyon. Dati nyo nang sinasabing papaspasan ang tagal-tagal na nga yan di ba? Anyway, yan nga problema kasi hindi natin malaman kung talagang nagtatrabaho to mga to o may tinatago dahil ayaw i-live. But eto na nga, ilalive Ito na. ang pahayag ni ICI Chairman Reyes. Our creation needs more powers, more refinement. This thing is outrageous and makes me cry that how can these people get away with 500 billion pesos? We will try our best. These people, sana maganda yung sinasabi mo, these people, how can they get away with 500 billion pesos? Diyan pa lang sa amount na yan. Ibig sabihin, napakalaki na ng impluwensya ng tao. Hindi yan po pwedeng diskaya lang. Hindi yan po pwedeng contractor lang. Hindi po yan po pwedeng yung senador na minority. Hindi ko sa pinagtatanggol dahil na tayo Duterte, pero yan ay dapat talagang napakalakas mo sa administrasyon. Ganun kasimple yan. Dahil yung ganyang kalaki, hindi mo yan dinukot sa wallet ni Bongbong Marcos. Hindi mo yan dinukot sa wallet ni Tambi. Sa sobrang laki niyan, kailangan mo na matinding koneksyon. At kung hindi ka connected sa administrasyon, bigyan ko kayang halimbawa. Yung budget na lang
ng Office of the Vice President. Ilang beses nang binabawasan. Hindi lang mag-attend si VP Sara, pinahihirapan ng Office of the Vice President. Ganyan po katindi. Tumulong si VP Sara sa Cebu. Anong ginawa? Binawasan. Binanatan ang budget ni VP Sara. Wala po yan sa kalahati ng 500 billion. Naiintindihan po ninyo? So, kung ikaw ay si Sara or ikaw ay Duterte, na bawat galaw nyo nga ay nakabantay ang administrasyon, makakakulimbat ka pa ng ganyang kalaking pera? That is impossible. Well connected yan sa gobyerno. Well connected yan doon sa may hawak ng pera. Eh sino bang may hawak ng pera? Di ba? To be able to full blast investigation once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. At salamat naman at nakinig ng ICI sa public opinion, no? Pero meron itong takbo ng kanilang investigasyon. Nagbigay ba ng update ang ICI? Ito problema dito. Kaya dapat talaga i-live. Bakit? Yung ICI wala pong pangil. 'Di ba? Wala silang wala sa batas yung ICI na halimbawa, iimbestigahan nila si Tambi. Pag tumanggi si Tambi, hindi na nila kayang imbestigahan. Nakukuha ninyo? Wala silang kapangyarihang magpakulong. Wala silang kapangyarihang kumuha ng ebidensya. Wala silang kapangyarihan pumasok sa kung saan sila bahay pwedeng pumunta at kumuha ng ebidensya. Wala eh. Wala sa batas. So anong kapangyarihan ng ICI? Pag tinanggihan ka. At definitely, halimbawa, ako yung magnanakaw, lahat ng investigasyon gagawin mo, tatanggihan ko ng tatanggihan. Kunwari, pupunta ako sa opisina mo, di ba? Halimbawa, ako si Tambi, pupunta ako sa opisina mo, tapos lalabas ako doon. Pero lahat ng tanong mo, tinanggihan ko. Nagigets nyo? Oh. Dahil, wala kayong wala kayong kapangyarihan para ipitin ako. Di ba? Oh. So kunwari lang sa tao, nagpa-imbestiga ka sa ICI. Pero kung naka-live yan, makikita, ayaw kunwari lang umatin si Tambi pero ayaw naman magpa-imbestiga. Di ba? Yung kapangyarihan nyo ngayon nasa live. Dahil pag ni-live nyo yan, hindi po ito trial by publicity. Basta patas lang kayo. Nagiging trial by publicity lang naman yan pag pumapabor kayo kay Tambi, pag pumapabor kayo sa Duterte, pag pumapabor kayo kung saang partido. Basta patas ang investigasyon nyo. Yung applicable sa Duterte, applicable din kay Bongbong. Oh, 'di ba? Hindi double standard. Yan ang panatilihin ninyo. Yan ang importante diyan sa live na yan. Hindi puro Duterte iimbestigahan ninyo, 'di ba? So, patas. Doon kayo mag-focus sa mastermind. Huwag nyo munang isipin yung butete. Hindi yan magiging trial by publicity. Basta ang mindset ninyo, ang direction ninyo, papunta sa mastermind. Tapos patas. Ngayon, may kapangyarihan kayo. Bakit? Nakikita ng tao ayaw magpa-imbestiga eh. Diba? So, andoon po yun. Diyan kayo magkakaroon ng kapangyarihan pagka nilive nyo. Jiggy, ayon sa mga miyembro ng ICC, 40 tao na ang napatawag nila. Kasama dyan ang ilang senador, kongresista, kalihim at mga kontraktor. Ayan. Ang papatawag kontraktor, secretary, senador, congressman. Kaya lang, baka kaya kayo pumayag ng live, baka yung mga congressman na yan, baka yung mga senador na yan, puro Duterte Black. Gaya ng sabi ko, duda ako, bigla-bigla kayo nagbago ng isip na i-live nyo yan. But anyway, bibigyan namin kayo ng tsansa. Okay? Pero pag yan ay double standard kayo.
puro Duterte, puro isipin niyo iimbestigahan yung Davao pero hindi niyo iimbestigahan ang Ilocos Norte. Iimbestigahan niyo yung anak ni PRRD pero hindi niyo iimbestigahan yung anak ni Bongbong Marcos. Iimbestigahan niyo yung senador ng Duterte Black pero hindi niyo maimbestigahan yung senador ninyo. Lokohan tayo. Iimbestigahan niyo yun, tatawagin yung amendments pagka majority. Pagka ang minority, tatawagin yung insertions. Di ba? So nakabantay ang taong bayan. Malalaman naman namin kung yung ICI, tarantaduhan lang yan. Yan sarswela lang. Ha? At iniiwas. Tatandaan ninyo, hindi dapat kayo umiwas kung patungo na tayo sa mastermind. Yan na po ang sinisigaw ng taong bayan, mastermind. Even si Marcoleta, si Cayetano nagsalita na, let's go to the mastermind. Pag lumihis kayo dyan, hindi nyo pwedeng sisihin ng taong bayan na walang tiwala sa inyo. At base raw sa mga testimonyang kanilang narinig, nakakaiyak umano ang lawak ng katiwalian. At ang masaklap daw dyan, meron 3 anti-corruption agency ang bansa pero wala sila sa kalinginan ng lawak ng kapangyarihan ng anti-corruption bodies sa Hong Kong at Singapore. Pakinggan natin ang sinabi ni ICI member at dating DPWH Secretary Babe Singson. I could not believe what I was hearing in terms of the magnitude. I tried to analyze where did the system fail. The procedure, the legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. Drilon na pagkatapos ng sinagawang hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights, technical working groups naman ang gagawin para raw linisin at busisiin itong panukalang batas. Naibahagi rin ng dating senador na sa kanyang obserbasyon sa lawak daw ng issue ng korupsyon, nakikita niyang meron daw failure sa justice system ng bansa. Medyo talaga may problema tayo sa justice system kasi matagal masyadong matagal, no? Isa po yan sa taktika ng administrasyon. Yan po ay nasaga po natin sa isang reliable person. Diyan po sila tutungo. Kaya napapansin nyo yung Blue Ribbon, hininto. Tapos ang kwentuhan ngayon, babalik si Lacson, hindi babalik. Si Tito Soto, okay lang. Bumalik, pinakikiusapan si Lacson maging bumalik na Blue Ribbon chairman. Yung gano'n, puro gano'n. Di ba? Pero ayaw naman bumalik ng investigasyon. Ang tagal-tagal. Kasama yan. Delaying tactic po. Ingat po tayo dyan. ICI, sana po hindi kayo magpagamit sa taktika ng mastermind. Yang pagpapatagal, sabi nyo nga, yung justice system na yan, yan po ang ginagamit ng mastermind ngayon. Delaying tactic. Eto, tingnan natin maganda tong pasabog ni Kiko Barsaga. Meron kayang itim na puweto na nagkukwento sa kanya. Sabi niya, mukhang natakot ang AFP sa akin. Nakita ko kasi. Ibig sabihin, nakita niya. Personal knowledge, O hindi hearsay yan, Hindi yan hearsay. Claire Castro. Nakita ko kasi 15 billion ghost projects nila. Ba? Pati pati AFP may ghost projects. Ba, matindi yan. Nako, ako napapaisip. Dahil ang AFP ngayon is extremely quiet. Dahil tayo nag-e-expect na dapat ang AFP, hindi po natin sinasabing pataubay ng gobyerno. Wala po tayong ganun, Ang sinasabi ko lang, dapat medyo vocal na sila. Hindi lang yung retired. Vocal na mismo yung mga active na siguro kahit papaano sila ay magsalita dahil yung lalim po, yung laki po ng ninanakaw na sa Pilipinas, ang AFP po, ang ating uniform men ay sila ay may sinumpaang ipagtatanggol ang konstitusyon, ang batas ng Pilipinas. Tapos bigla makakabalita tayo, pati sila may ghost projects.
Anong iisipin ng taong bayan yan? Kung totoo itong sinasabi ni Kiko, kaya naman pala tahimik nakinabang. Kasi nakakapagtaka, di ba? Sa lalim ng, ito ihiwalay natin sa AFP. Sa laki po ng nakawan, bakit ang daming senador tahimik? Ba't ang daming politiko tahimik? Ba't ang daming congressman tahimik? Hindi ba kayo nagtataka? Posibleng ayaw nila ang ginagawa ng mastermind. Pero, maaari, kahit maliit, nakinabang sila Dahil pag nakinabang ka at nagsalita ka, ibubulgar ka ng gobyerno. Ibubulgar ka ng administrasyon. Ganyan ang style nila. So, ikaw, matatakot ka na lang, mananahimik ka. Okay? Hindi ko po sinasabi na totoo itong post ni Kiko Barsaga na may 15 billion ghost projects ng AFP. Pero, hindi mo, ito'y dapat isa rin sa iniimbestigahan. No? Dahil, medyo nauunawaan natin yung uniform men natin dahil nga sobrang tahimik sila kasi tinatakot sila Di ba na tatanggalan ng pensyon. Grabe na rin talaga tong gobyerno na ito. Isipin mo yung mga uniform men natin na ibinubuwis ang buhay nila. Tapos parang empleyadong pipitsugin na tatakutin mong tatanggalan ka ng pensyon. Pambihira. Parang, teka muna, pera nila yan. Pinagtrabahuhan nila yan. Sinumpaan nila yan na ipagtanggol ang konstitusyon. Tapos tatakutin mo ng tatanggalan ng that is so below the belt. Kung si President Duterte, si PRRD, dinoble ang sahod ng pulis at AFP, etong gobyerno natin ngayon, pag hindi kanya kayang pilipitin sa leeg, at ikaw ay magsasalita dahil ikaw ay may karapatan, may freedom of speech ka, gagamitin mo yung karapatan na yon, anong gagawin sa'yo? Tatanggalan ka ng pensyon. Matindi. Kita nyo na, ang difference ni PRRD kay Bongbong Marcos. Speaking of difference, papakita ko, ito, isa pa to sa pinagkaiba ni PRRD tsaka ni Bongbong Marcos. Tingnan natin Bongbong Marcos versus PRRD. Pakinggan natin ang pangako ni Bongbong Marcos. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Ayun, 22,000 ang classroom ang nabuksan na. 22,000. Parang yung sabi niya doon sa sa flood control projects 5,000 flood control projects. Susunod na statement niya, andyan, kasi hinahanap na ng taong bayan, asa na yung flood control projects. Andyan yan na overwhelm lang dahil sobrang lakas ng bagyo. Pangatlo, hinahanap niya na yung flood control projects, naging ghost projects. Tingnan mo, nangangako ka na, ipinagtatanggol mo pa, ikaw din na magsasabing wala palang flood control projects. Eto ka na naman, sinasabi mo, may 22,000 classroom. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Ayun, nakakaawa kayo. Kayong mga estudyante, nakakaawa kayo. Nakakaawa kayo, kakawawa kayo. 22,000. Dadagdagan pa niya, hindi siya kontento sa 22,000 classrooms. Kakaawa kayo. Ako kasi, looking forward kasi ako. Alam nyo, ito ma-share ko lang, no? Ako, supporter ako ng online class. Dahil nga internet na Supporter ako ng homeschool, no? Mas marami talaga matututunan pag nasa bahay through internet, nakagabay pa ang magulang, magkakaroon pa ng closeness yung family, di ba? But yan ang gusto nyo classroom, wala man tayong classroom, di ba? But anyway, hindi yan ang issue. Ang issue dito, naawa si Bongbong Marcos sa inyong mga kabataan, sa inyong mga pobre, naawa si Bongbong Marcos. Kaya nangako siya sa inyo. Kaya lang, Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila
sa klase Hindi dat binibitin. dahil sa kakulangan ng classroom. Kukuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan. Ayun, pambihira, nangako pa. Ha? Hindi lang 22,000, 4,000. Ha? 4,000, oo, may 4,000 pa siyang pangako. Bago matapos itong administrasyon. Ayun. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? Ilan ang classroom? Hulaan ninyo from pangakong 22,000 at may gagawin pang 4,000. Ilan ang nagawa doon? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For Oh. 2025 po, ang ito ba, no? Si Vince Dizon. Ang yan. Naging ano na to si Vince Dizon, parang ano na ermitanyo na Alam mo, nahihirapan ka na. Hindi ko sinasabing magaling na tao to si Vince Dizon. Kaya lang ganyan ang sinasapit na may mga kaibigan tayong vloggers nasa kabilang barbershop. Yan ang sinasabi nila. Hirap na kaming ipagtanggol itong administrasyong ito. Yung isa nananaba na, pati paa na namagana. Dahil katatanggol sa gobyerno, napakahirap naman talagang ipagtanggol. No? Yung isa naman, dilawang tae, pambihira. Ayaw niyang kainin sana yung suka niya, kaya lang yun ang direksyon ng dilaw Ha? Kumain ng suka, tapos ibintang lahat sa Duterte. Yun no? Ganyan na nagiging itsura. Di ba? Wala Wala talaga. Hindi talaga katanggol-tanggol. Ilan? Hindi siya makapaniwala. Baban to. Diba? Baban ito. For 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. Kita mo na. Out of 1,722 pa lang completed. Doon kaya sa 22,000 plus 4,000 na pangako ni Bongbong Marcos, sila na na-complete. Diba? Lintik talagang kasinungaling nitong presidente natin. Animal kayo talaga dyan. Oo. At 882 po ang ongoing. Okay, October na. Sek, ha? Sa nakaraang 3 taon, halos 20 Bongbong, you are weak. Alam mo, maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa Pilipino. Ito, paalala po para sa lahat, okay? Maputol ko kayo saglit. Paalala. Pag binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makabawi sa mga kamaliang nagawa natin o ng ating pamilya, yan po ay one time, big time lang. Pinagbigyan ka makabawi, hindi ka pa bumawi. Magkakaloko-loko talaga. Titigas na puso mo dyan Magkakakalyo ka, di ba? Kasi instead na gumawa ka ng kabutihan, gumawa ka pa ng kasamaan. Di ba? Pagka halimbawa, nag-gym ka, di ba nagkakakalyo yung kamay mo? Kasi kakagamit mo kakabuhat mo. Same thing dyan. Sa paggawa mo ng kasalanan, nagkakakalyo ka na. Tumitigas na yung puso mo. Talagang magiging gahamang ka na. Palalim ka na ng palalim. Parang droga yan. Pag ikay addict, palalim ka ng palalim. Hindi po pwedeng yung tinitake mo last year, yun din ang ititake mo ngayon. Hindi pwedeng tinitake mo 10 years ago, yun din ang tinitake mo ngayon. Kaya palalim ka ng palalim. Titigas ang puso mo dyan. Ito po nangyari. Binigyan ng pagkakataon, ibangon ng Marcos, you mess it all up, Bongbong Marcos. You are a disgrace to your family. Next po tayo. Ito po nga, sasabihin ko sa inyo, anong ba ang nagawa naman ni PRRD? Baka naman pulpul din yan ang nasasabihin ng iba. Diba? No, ano ba nagawa ni PRRD? Eto. Okay, tingnan po ninyo ito. Classroom built in 1 year. Bongbong Marcos, 22. Si PRRD, 23,359. Ito yung nakuha ko sa Facebook. So, paki-confirm kung ito po ay may katotohanan. Pero, kung ito man ay hindi eksakto ang numero, meron sigurong plus minus dyan.
But I'm pretty sure, I'm very confident it's not 22. Malayong malayo. Kitang-kita nyo naman ang pinagkaiba, eh. 'Di ba? Ah, isang presidente kinalaban ng droga, galit sa drugs. Yung isang presidente galit sa drug test. Kita niyo. Ah. Pero ito naman ang sagot, May lusot dito, eh. Yung loyalista nating kaibigan na vlogger, di ko na sasabihin. Nakalusot siya diyan. Okay, sige, ganyan na natayo ni PRRD na classroom. Pangit naman. Yung natayo ni Bongbong Marcos na 22, may swimming pool. Oh, bawat classroom may swimming pool. Oo. Doon lumamang si Bongbong Marcos, 'di ba? Sa pakikipagtulungan sa mga contractor at ghost projects contractor. So, pag may tag-ulan, pwede sila mag-swimming. Hindi na nila kailangan pumasok sa classroom. Swimming na lang sila diyan, 'di ba? Oh, may baha. Yan po. So congratulations po sa mga vlogger ni Bongbong Marcos sa napakagandang naisip ninyo na 22 classrooms with swimming pool. Next po. So syempre, pag ganyang kalakas ang gobyerno, ganyang kalakas ang nakawan, hindi po pwedeng wala kang tuta, 'di ba? Hindi ko sinasabing nakinabang, but definitely meron kang tuta. Ano sabi nitong si Tito Soto? Senate ready for Sara Duterte impeachment trial if Supreme Court reverses decision, says Soto. Ayan. Isipin mo, trilyon na po ang nakawan. Si Soto, nakafocus pa rin sa 150 million na confidential funds ni BP Sara. Ito po ang presidente ng mambabatas. Presidente, Senate President, presidente ng gumagawa ng batas. Nakafocus sa 150 million, hindi sa trilyong nakawan. Tindi, no? Talagang Tito Soto, hindi ka na nahiya sa balat mo. Pati Senate, ginawa mong school bukol. Ginawa mong noon time show. Sasabihin, coach! Kung lang naman, baligtad rin ng Supreme Court yung kanilang desisyon. Alam mo, may punto. Pero tatandaan nyo, anong sabi ng Supreme Court? It's void ab initio. It is void from the very beginning. Anong ibig sabihin nun? It is as if walang impeachment na nasalang kay Sara. Kasi void from the beginning. Baka hindi niya naiintindihan. Hindi naman abogado to. Ako naman hindi rin abogado. 'Di ba? Kaya lang, dapat pinaintindi mo, ikaw may staff kang abogado, ako wala. 'Di ba? Hindi sa nagmamagaling tayo, kaya lang, tumatayo tayo doon sa tama. Hindi natin binibendalo. Sa bagay, nasa grupo ka ng bendalo eh. Kaibigan mo yan sila Boying, si Erwin, isang grupo kayo eh. So siguro, bending dalo dahil kung void sa simula pa lang. 'Di ba? So ibig sabihin wala talagang impeachment na nangyari. Ano ang babaliktarin ng Supreme Court doon? Wala silang babaliktarin dahil wala ngang impeachment na nangyari. Gano'n kasimple 'yun. Ay sige, gusto mong umasa, o di umasa ka ng umasa. Pero alam nyo, kahit gano'n po, hindi ka dapat umasa eh. Dapat, ikaw bilang mambabatas, ikaw ay nagpapatupad ng batas. Alam mo, unconstitutional eh. So dapat, iniisip mo, hindi. Kahit sabihin, baligtarin ng Supreme Court, dapat ako pinagtatanggol ko yung batas dahil mambabatas ako eh. Illegal talaga yung pagkakasampa ng impeachment kay BP Sara. Dapat, pinatutupad ko yung batas. Hindi ako nagpapakasangkapan para baluktutin yung batas. Dapat ganun. Lalong-lalo na Senate President ka. But anyway, simula nang pumasok itong Senate President, nagka-leche-leche na po. Nawala ng investigasyon, hindi na namimiligro ang masterminds ng Ghost Project.
Congratulations sa iyo, Tito Soto. Nagampanan mo ang iyong assignment. Huwag po kakalimutan i-like po itong video na ito at sana po ay doon sa mga hindi pa po natin subscriber, mag-subscribe po kayo dito sa channel na ito. Sana lagi nyo mapanood ang ating vlog simula't sa simula hanggang sa dulo. Maraming salamat po. Kapit lang mga banateros, banateras, mga DDS. God bless everyone.